Parang pinagluloko lang niya tayo sa mga pinagsasabi niya eh. Sabi niya 4 year siya, tapos ito nakaraan 3rd year. Sabi niya mapasok siya, tapos hindi naman pala. Nalilito ako sa mga pinagsasabi nito ay. Parang ginugood time lang tayo lahat sa mga kanyang mga sinasabi. Hindi alam yung grade niya. Hindi niya alam yung grade niya, sabi niya nasa honor siya. Tapos pagkitingin ko mga baragsak naman. Guys. So yun guys, grabe po ano. Yun, kagaya nung nasa ating thumbnail na isang beneficiary ni Kalingap Edu nga po guys, no. Alam niya na pinaglolo ko na siya, pero gusto pa rin niya itong tulungan at bigyan ng chance, no, sa isang malaking dahilan, at yan ay malalaman natin maya-maya lang. So samahan po rin niyo ako hanggang dulo ng video na ito guys. And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre mega love shoutout po sa inyo lahat na mga solid Kalingap supporters, and sa mga silent viewers, mega love shoutout din po sa inyo, and of course sa akin mga subscribers. So yan guys, tuloy-tuloy lang din natin suportahan ang buong team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course si Kalingap Rab. So yan guys, samahan po niyo ako at magtuloy-tuloy na po tayo. So let's go! Muli tayong nakabalik dito sa ating pinapagawang bahay. Grabe, update check. Ito po, next day na to. Next day kasi nito kahapon po, hindi masyado natupad yung plano natin, at si Federico po ay hindi na kami sinamahan. So yun guys, no, actually pinuntahan nila si Federico sa hospital dahil naka-confine yung kanyang inaalagaan na parang lola, ganun nga po guys. And gusto sana ni Kalingap Edu na isama si Federico dito sa pinapagawa niyang bahay dahil sa plano nga niya na parang kupkupin na lang din si Federico para bigyan nga po ito ng mas magandang kinabukasan, dahil nga po parang wala naman nangyayari po ano sa tinitirhan ni Federico. Kumbaga ay walang nangyayari magandang pag-asenso sa buhay ni Federico. And yun nga guys, at hindi na rin nakasama si Federico gawa ng naging busy siya sa pag-alalay sa pasyente. So yun guys, tuloy po natin to. Busy siya doon sa kanyang lola. At intindi na lang natin. Trabaho niya rin naman yan eh. So ayan, gusto ko lang sana siyang ipasyal dito kasi yun nga, kung sakali man dito na sila tumira, kung ano na yan, kasi matagal na siya doon nagserbisyo, naisip ko nakawawa din siya, yung buhay niya ay sayang kung doon lang niya gugugulin. Dito na lang sana siya manirahan, no? Kasama si Milvin. Wow! Ayun guys, so yung bahay ni Papa Eds, ang ganda na. Kumbaga malaki-laki din pala ito guys, no? At nasa finishing touches na siya. And of course, nandyan na yung umpisa ng mas magastos. Pero maganda at mukhang matibay. Yan. Pwede nga itong tirahan. Wala pa po kuya. Ha? Kinis na Ang yung... ganda na nga, pinakinis na. Finish na, ganda, no? Ganda nga po. Ganda, nakita ko na yung purma, oh. Na yung kusina, na yung CR. Kunti na lang, siguro mga ilang linggo na lang to. Yung flooring na lang ang sa kabubong, yun na lang siguro. So yun guys, yun, kung nakikita nyo yung parang extension sa bandang kanan ng video na ito, yung medyo natatabingan siya ng mga daon-daon at maliit na puno guys. Andun po yung CR, tsaka siguro magkahiwalay na paliguan, tsaka palikuran po So nasa labas pala. Well, sakto lang siguro kasi plano ni Papa Eds na magpatira ng kanyang mga beneficiary dyan. So it's okay na sa labas, no? Pero sa kabintana, guys, malapit na po tayo sa katotohanan. Halos 2 months na po to ginagawa, di ba? 2 months na tong bahay na to, pero yan oh. Malapit na guys, mahirap kasi yung ganito, masyadong pinatibay yung pagkagawa, kaya medyo matagal. Kung ito ay medyo minadali, Pinatibay talaga, yung no? sa bubong, tapos na yan agad, dapat na patapos na ito agad. Pero si Federico talaga, pinibigyan ko siya ng ng tawag dito, may opportunity kung sakali. Dito talaga isa sa pinaka the best na kasi kawawa yung tao eh. Naisip ko kung nagang TikTok ka man lang doon sa sa bahay nyo, isipin ko na lang, dumito ka na lang at least, mapapag-aral pa kita, kasi doon parang niluluko niya lang ako ay. Hindi man rin siya yata nag-aaral talaga doon. Pansin ko lang. Parang bantay lang talaga siya sa matanda eh. Pansin ko lang talaga.
Tagaganan. Jason. Nakakausap mo yun, hindi. Hindi masyado. Parang pinagluloko lang niya tayo sa mga pinagsasabi niya eh. Sabi niya 4 year siya, tapos ito nakaraan 3rd year. Sabi niya mapasok siya, tapos hindi naman pala. Nalilito ako sa mga pinagsasabi nito ay. Parang ginugood time lang tayo lahat sa mga kanyang mga sinasabi. Di alam yung grade niya. Hindi niya alam yung grade niya, sabi niya nasa honor siya. Tapos pagkitingin ko mga baragsak naman. Hanap na Federico. So yun guys, no? Alam nyo, yan ang isa sa mga hinahangaan ko dito kay Kalingap Edu guys, bilang isang charity vlogger. Siguro kung i-ano lang sa mga maiba, no, na tumutulong, na malaman mo na ang iyong tinutulungan ay niloloko ka niya. Maaring kung naiba-iba nga lang ito ay iniwan na yung beneficiary na yun po. Guys, no? Kasi hindi naman po ganun kadali talaga ang tumulong sa isang tao, lalong-lalo na kapag ka alam mong niloloko ka niya, ay sadyang napakahirap. Pero ito yung sinasabi ko nga, na isa sa mga hinahangaan ko kay Kalingap Edu guys, dahil napakalawak po ng kanyang pangunawa po ano, hindi sarado yung kanyang kaisipan. Kumbaga naghahanap pa rin siya ng magandang dahilan para ito ay patuloy pa rin niyang tutulungan, no. Hindi siya basta-basta nag-give up kasi yung goal niya talagang yun ang gusto niyang mangyari. Hindi man maging perfect yung mga plano niya, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtulong. So yan guys, ang isang talagang totoong hinahangaan ko. Hindi man perfect itong si Kalingap Edu, masasabi natin, may mga pagkakamali din siya nagagawa, meron siya mga pagkukulang, pero kahanga-hanga pa rin siya para sa akin. So yun lang guys. Ako lang talaga, yung backstory niya talaga, doon ako naawa. Kaya gusto ko talaga siya mabigyan ng opportunity. At sa So yun guys, no? Yung yun na nabanggit na ni Kalingap Edo, yun yung pinakamalaking dahilan actually niya kung bakit gusto pa rin niyang tulungan itong si Federico. Kumbaga dahil sa backstory, kumbaga yung nakaraan, kumbaga yung naging buhay niya, yun yung kinaawaan ni Kalingap Edo po ano, dahil gusto nga niya na mabago. Gusto niya may mangyari sa buhay ni Federico na maganda dahil ilang taon na rin naman si Federico na naninilbihan nga doon sa lola na sinasabi, pero parang walang nagbabago sa buhay niya. Nananatili pa rin siyang hanggang doon lang. So yun lang guys. At pakinggan po natin ang mga sasabihin ni Papa Eds dito. yan kasi yung buhay niya. Kung hindi, ayoko naman siyang anuhin kasi ako naawa sa kanya doon sa kanyang tinitiran eh. Kasi matagal na siya nagserbisyo doon. At yan, 27 years na siya doon pero Wow, parang wala pa rin grabe. siyang nararating sa 27 buhay. years. Ano? Ikaw, kahit ikaw siguro kung ganun ang edad mo, marirealize mo na yun, di ba? Siguro mahirapan din ako ganun. Oo. Sobrang hirap na din. Dapat pa nga ganung edad, 28. Siguro nga guys, kaya nakatiis naman si Federico na gano'n dahil sadyang wala naman siguro siyang mapupuntahan gawa ng sa ating pagkakakilala kay Federico guys ay parang nag-iisa na rin sa buhay. Kumbaga, wala siyang choice kundi magtiyaga dun sa lola na inaalagaan po niya. No? At hindi lang yung lola yata ang inaalagaan niya guys, kundi pati yung anak ng lola na itinuturing niya. Meron itong isang anak na parang nasiraan ng bait dahil sa isang masamang bisyo po ano. So sadyang napakahirap din ang sitwasyon ni Federico doon sa bahay na yon. So meron tayong ano guys, ito. So tuloy natin 'to. At mukhang may magandang sasabihin si Papa Eds. Siguro mahirapan din ako ganun. Oo. Sobrang hirap na din. Dapat pa nga ganung edad, 28, dapat meron ka nung asawa eh. Kaya Yun lang. Doon lang ako medyo naging ano guys, sa sinabi ni Papa Eds, dapat daw pagka nag-edad 27 na, dapat may asawa na. So, ilang taon na ba si Papa Eds? dapat pala nag-asawa na rin siya, di ba guys? Doon lang naman ako medyo natawa ng kaunti lang. Mga slight lang guys. 27 years old, dapat daw may asawa na. Aba, Papa Eds, ilang taon ka na ba ngayon? Mag-asawa ka na rin. May marami nag-aabang na mangyari sa iyo yan. So yun guys, tuloy po natin.
dapat po nga, parang ano na po nga yun, parang graduate na pong college yun, maganon. Oo, saka Mm. dapat may trabaho ka na ng maayos. Ang Opo, ngayon, ganun pa rin ang estado niya, wala pa rin siyang nasisimulan. kaya nga po eh. Actually guys, yun naman sinabi ni Papa Ed. Sa age na 27, dapat may asawa na, dapat may magandang trabaho, dapat may magandang estado na sa buhay. Ay parang ano naman yan, hindi siya nagiging applicable para sa lahat po guys. No? Kasi alam naman natin, ang realidad dito sa ating bansa, na hindi lahat po na mga nakakatuntong sa ganong edad ay nagiging stable na. Dahil may kanya-kanya po tayong may kanya-kanya po tayong mga pinagdaanan at sitwasyon sa buhay. Kagaya nga ni Federico na kumbaga na-stuck siya sa kanyang sitwasyon. So, swertehan na lang din talaga guys, no? And siguro, kasama na dyan yung diskarte talaga sa buhay kung paano mo ito, paano mo paasensuhin yung sarili mo paano. At ito ay nag-uumpisa palagi po sa tamang pagdidesisyon para sa sarili at tamang diskarte. So, yun lang po ang aking opinion sa nabanggit ni Kalingap Edo na yun. So, tuloy po natin. Dapat nga mga ganun edad, may trabaho ka na. Talo pa siya ni Melvin, kahit si Melvin kahit pa paano, mayroong maayos na trabaho. Nakakatulong sa magulang. Ano talaga, wala talaga eh. At doon ako nasasayangan sa Yun. ayokong masayang yung buhay niya. Dahil siyempre, isa sa tinutulungan natin. Hindi ko naman inaano siya doon sa sa tinitira niya ngayon, hindi ko man siya sinisiraan yung tinitirahan. Ang iniisip ko lang talaga ay pwede naman siya mapaltan ng ibang katulong at sana naman isipin ni Federico yung buhay niya kasi Yun ang dapat talaga. Actually, na kay Federico talaga yan. Na kay Federico guys, ang desisyon po kumbaga kung gusto niyang mabago yung buhay niya, kailangan niyang mag-isip at magdesisyon ng tama. Kanya nga lang mukhang mukhang sanay na siya sa kanyang sitwasyon sa ngayon doon sa kanyang lola. And yun yung gustong-gusto ni Kalingap Edo guys na mabago hangga't maaari para magkaroon naman ng mas magandang kinabukasan. Itong si Federico, which is agree na agree po ako doon guys. Agree na agree po ako. hindi na siya pabata eh. Mm. Yung saka pag nawala yung matanda, paano na siya? Yun. Tapos pag na-stop yung tulong natin, paano na? Kasi ako, siyempre, pinapagpasensyahan ko pa siya kahit pa paano. Iniisip ko pa yung Pero pag nagsawa ako sa kanya, yun na, bahala na siya. So yun lang guys, no? Totoo naman yun. Talagang lahat naman po ay may hangganan, kaya ko nasabi na kay Federico po talaga ang desisyon po. So balikan po natin yung pagkikita ni Federico at ni Kalingap Edu dun sa hospital nga po na pinuntahan niya para kausapin si Federico at isama sana dun sa pinapagawang bahay po ni Kalingap Edu po. Pakinggan po natin kung paano ang pag-uusap nilang dalawa kasi medyo si Federico parang kakaiba din yung kanyang mga sasabihin dito. So, ito na guys. Siya nga pala, anong decision mo? Dahil yun nga, malapit na mag-July. Ang decision ko Mag-July. kasi, lumipat sa EO. Kasi total na, pinapalayas na rin man din ako ng anak. Palayas ka na? O, Bakit? Ano sabi? Pinapalayas na pala siya. ako, palayas ako. Nakagayak na yung mga damit ko eh. Sabi ko, Ayun. Ano ka? Baka Oo, baka isang drum yung damit mo Baka isang drum yung damit mo, marami. So, yun naman pala guys, no? At talagang pinapalayas na rin naman pala siya at nakagayak na yung kanya mga damit or mga kagamitan. So, ano pa kaya ang hinihintay ni Federico? Kailangan pa ba niyang magpatumpik-tumpik? At andyan naman si Kalingap Edu na talagang handang kumupkup po sa kanya. Dapat magdesisyon na siya. Masyado. Nahirapan tayo niyan. Gusto mo malita na lang. Pwede. Siyempre, nasa sa'yo pa rin yan kung anong pipili mo talaga. Kung gusto Yun. mo magpatuloy Ang dito gusto- habang buhay, okay Hindi, lang. ang gusto ko talaga dyan, ako talaga ay aalis na rin. Kasi sinabihan ako nung pamangkin niya, hindi daw maganda ang teatro sa akin, hindi maganda ang pakikisama. So yun naman pala guys, no, meron naman palang pamangkin yung lola na nagsasabi kay Federico or nag-a-advise po sa kanya po at nakikita rin kung ano yung
sitwasyon ni Federico. So, ano pa kaya ang reason kung bakit parang nagpapatumpik-tumpik pa itong si Federico? So, pakinggan natin. Ay, grabe. Kaya ang sabi ng pamangkin niyan, kung ako sa iyo, mag-isip ka, magbagong buhay ka, hindi mo yung sarili mo. Kaya pag inintindi mo yan, dalawa na yan, wala ka naman sweldo dyan, di ikaw ang kawawa. Kung mamatay yan, kawawa May ka. sweldo ka sa akin doon. Ano? Pag-uusapan pa natin. 10 million. Wow. One. Laki nun. Joke lang, hindi naman. Basta ano lang, para kahit pa paano ay may sarili kang pang sarili. Pangit kasi hirap Kasi pala ang kasi gusto pag ko wala talaga, kang- mag-aral ulit. gusto mo, pero wala nang Gusto mag-aral. Pamili ka, ka doon, pasweldohan ko, papaaralin kita. Pag-aralin mo na Sige, lang. pag-aaralin na lang kita. So yun, may binibigay pa lang options itong si Kalingap Edu. It's either patitirahin niya sa bahay na yon si Federico at pasasahuran, or titira siya doon at papag-aralin. So, mas pinili ni Federico na mag-aaral na lang siya. Pag-aaralin na lang siya ni Kalingap Edu habang nakatira doon sa bagong bahay po. So, tuloy. Kasi si Lola, Pag-aaralin lang ka ng mahalin si Arjun. Joke lang. kasi hindi na niya kaya magpaaral kasi matanda na baga. Okay. Ngayon, kita Mahirap mo. naman kasi patanda ng patanda. Mahirapan ka na rin dyan talagang Kaya nga kasi sabi siyempre, hindi naman ikaw ang pinaka-priority ng dyan at ang may pinaka-priority mga din anak naman talaga daw yun. Diba dapat ang mga anak ang mag-alaga. Yes. Hindi naman daw Oo ako. naman. So Sabi sa ng akin tamang- siyempre, naisip ko yung opportunity sa iyo, yung buhay mo. Huwag mong sayangin. Matagal ka na nagserbisyo. Pwede naman na siguro ikaw mag-retire. Oo. Mag-retire ka na. Mukha ka na 60 years old. Kailangan mo na magpahinga. Gagawin mo pa akong ano. Pero ayun nga, kung ikaw ay kukunin ko, payag ka. Payag naman. Kaso Taga-ano lang, ka ng asinda? Taga-linis ka, taga-dilig ka lang. papaalam ako dyan. Kung ako kukunin mo. Abay, kailangan talaga niya magpaalam po kasi kahit naman papaano ay matagal-tagal na rin naman niyang nakasama yung matanda. So, kung para maging formal, magpaalam siya kasi naman bigla na lang siyang lalayas na which is kahit sa ang gulo tingnan, hindi rin naman maganda. Hindi, Paano pag di pumayag? papayag sila. Basta ang sabihin mo, Di naman ako mag-ano Uy. sa'yo eh. Ang magpapaalam yan, ikaw kasi buhay mo yan. Ikaw mag-ano kasi ikaw may dyan mismo. hindi nga ganito. Ayun guys, no. Yun lang din. Parang gusto ni Federico na si Kalingap Edu pa ang magpaalam para sa kanya po At yun naman ay biglang kinontra ka agad ni Papa Eds. Alam ko kung ano ibig sabihin nito. Naintindihan ko yung pagkontra ni Federico, ni Kalingap Edu guys. Kasi si Federico dapat magdesisyon, no? Siya dapat magdesisyon, hindi yung maghahanap siya ng isang tao na parang sasagot sa kanya at kasi may edad na rin naman si Federico, so kailangan niyang lumaban, kumbaga sumugal dahil alam naman niya na wala nang nangyayari sa buhay niya diyan. So kailangan siya mismo, kailangan buo ang loob niya na siya ang magsabi at magdesisyon para sa sarili niya, hindi yung ibang tao ang magdedesisyon para sa kanya. At yun yung medyo kinontra ni Papa Eds guys. So tuloy po natin. Kung hindi nga sila pumayag, halimbawa nagpaalam ako, dapat nasa sa'yo pa rin yan kung mananatili ka o hindi. Tama. Hindi nila hawak ang buhay mo. Correct. Pag ikaw magpahawak sa buhay, yung pinahawak mo ang buhay mo sa kanila, siyempre abusuhin ka nila. Mhm. Kaya dapat may paninindigan ka kung anong gusto mo sa buhay mo. Yan. ay di, yun na lang. So yun guys, so tama tama talaga si Papa Edo doon na kailangan si Federico ang magdesisyon para sa sarili niya. Ang parang ramdam ko rin kasi na si Federico parang gusto niyang ipasa kay Kalingap Edo yung pagpapaalam and parang mali yun. Kumbaga bandang huli kapag hindi naging maganda resulta kapag si Papa Eds ang magdedesisyon diyan at magpapaalam para sa kanya, ay maaring si Kalingap Edu ang sisisihin ni Federico, no? If ever na man naman na hindi
hindi maganda ang kalalabasan. So, para walang sisihan, kailangan si Federico talaga ang magdesisyon para sa mga, ano niya, para sa sarili niya. So, yan guys. So, ano masasabi niyo dun guys? Sa tingin niyo? Tama ba si Papa Eds? Para sa akin kasi tama siya eh. So, comment nyo lang po kung ano naman po ang inyong sariling opinion. So, yan guys, babasahin ko ang ano nyo ang inyong comment. So, tuloy. Guys, at tapos na ang vlog, nakauwi na po ako. Kami. Galing sa lote. At yun nga, masasabi ko lang ay kung mapanood man to ni Federico, sana pag-isipan niya mabuti yung ating Tama. ino-offer kasi Tama. ito gantong biyaya at opportunity hindi ito basta-basta swerte pa nga niya kasi ako gusto ko talaga siyang matulungan kasi Yun yung sinasabi ko na kakaiba. Nasa thumbnail ko yan guys na kakaiba talaga si Papa Eds kasi alam na niya kasi na niloloko siya pero gusto pa rin niyang magbigay ng opportunity para kay Federico. Kumbaga ito ay life-changing para kay Federico. So sana nga ay malinawan ni Federico yung kanyang kaisipan po at magdesisyon siya ng para sa kanyang sarili. Huwag na siyang maghintay na ibang tao ang magdesisyon para sa kanya. So, yun lang guys. So, tuloy natin. yun nga wala na siya pamilya kasi kaya naisip ko na Yun. kahit papano dahil may kakayanan naman ako gusto ko siyang Grabe. mabigyan ng pag-asa. At dahil kahit paano naman sa maikli namin pagsasama nitong nakaraang buwan nung nagsimula ko siya ma-vlog ay kahit paano ay naging kaibigan ko siya at bilang isang kaibigan, ganun ako. Man tayo mahal natin. Siyempre, napamahal na sa atin. Gusto ko siyang matulungan. So, yun naman yung kay Papa Eds, no? Bilang isang charity vlogger. Pero parang madali siyang ma-attach sa kanyang mga tinutulungan. Kumbaga, parang hindi siya naglalagay ng wall sa pagitan nila nung kanyang tinutulungan. Kumbaga, parang nagkakaroon ng personal na touch yung kanyang pagtulong, no? Yun ang iba sa kanya. At yan, Federico, kung mapanood mo man ito, sana ay maging mas maging desidido ka sa iyong gusto sa buhay. Mas alamin mo ang gusto mo sa buhay mo talaga. At kung hindi mo man gusto tong plano ko para sa iyo din, maintindihan ko. Kung Tama. gusto mo, welcome na welcome ka sa amin dito. Sama ka sa grupo namin. Yan, Yun. kami nila Romel, nila Melvin, at ng iba pa mga beneficiary. At maganda naman ang samahan natin dito. Hindi naman tayo pressure ng iba, ibang beneficiary. Wala naman tayo masyadong stress sa pagbablog. Lang tayo, yung happy-happy lang, So, ayan po mga kalingap. Sana ay nagustuhan nyo ang vlog na to. At, yan. Hanggang sa susunod na lang. guys. So yun, at napakalinaw naman po ng mga sinasabi ni Papa Eds po, na kung paano niya gustong tulungan si Federico dahil alam niya din na ito ay wala ng pamilya, kumbaga nag-iisa na rin dito sa buhay. So yun guys, so samantalahin na rin natin to para masilip yung pinapagawa ni Papa Eds po na bahay po, kung ano na po yung mga developments sa ito. Yan yung update po mga kalingap. Ito for this vlog, yan po. Ito na po yung bago. Yung meron na po tayong CR. Ayun, May nasa CR na, labas. tapos yung naman, kusina, nagawa na rin. Lalagyan na lang yan dyan ng kung ano-ano dyan. So nice, nice. Ang ganda. Tapos, siguro po, sabi sa akin, sunod naman lalagyan na is yung bubong this week. So baka Wow. next week, meron na yung bubong. At sunod na yan yung mga flooring na. Malapit-lapit na po yan. Kunting siguro masilyahin na lang yan. Tapos pintura. Tapos yung mga accessories na lang ng bahay. Yun na lang po. Yung mga bintana, pinto, yun na lang. Medyo okay na yan. Tapos tiles. Ganda na po yan.
Mga isang Grabe. kalahating buwan, tapos na po to. Yan po. Magastos din po pala. Parang aabot yata to ng ano. Baka sabi-sabi sa akin is baka umabot ng 700 to 800,000. Wow, 700 to 800,000. Separate yung price po ng lupa doon, guys. Kumbaga yung structure lang ang binabanggit dito na Kalingap Edo, 700 to 800,000 ang aabutin daw para sa bahay. Tingin nyo guys, magkakasya kaya yung 800,000? Siguro nakadepende na rin yan kung anong klaseng materyales yung mga ikakabit po, ano. Dahil doon naman po lagi nagkakaroon ng pagkakaiba tungkol sa gastusin, kung anong klaseng materials ang mga gagamitin, kung ito ay mga mamahalin at yung iba, at kung ito ay isang standard lang, yung mga ganun. Pero ang pinakamaganda dyan is malapit na talaga. And mukhang matibay, guys, ha. Maganda rin yung pagkakagawa. Sabi nga ni Papa Eds, ay hindi ito minadali. Kumbaga talagang pinatibay. Well, okay yun. At least kaya naman ni Papa Eds na gastusan. So, sakto lang talaga. Gulat ako guys. From kubo to naging banto na. Yun. Pambihira yan. Grabe, guys, no? Dati, bahay kubo lang talaga yung plano ni Papa Eds dyan, eh. Kumbaga parang pahingahan lang. At ang kinalabasan ay ito na. Talagang residential house na. Pero at least matibay ano, pang matagalan. Tama. So yun, at perfect. Perfect talaga yung magiging bahay ni Papa Eds, guys. And parang hindi naman siya, parang wala naman siyang planong tumira dyan. Kumbaga, may mga patitirahin muna siya. No? Hindi natin alam kung kailan siya magde-decide or na titira dyan or may plano pa siya magtayo ng ibang bahay. Siguro pagka nakahanap na niya yung kanyang talagang makakasama sa buhay, na mamahalin at pakakasalan, tsaka siguro siya magde-decide kung saan niya gustong tumira. So yun lang, guys, and sana lang makapag-isip na rin si Federico kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya para magtuloy-tuloy na. So yun lang, guys, and ayun, hanggang dito na lang ulit, and maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama muli sa maiksing vlog na ito, guys. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and guys, huwag kalimutang pindutin ang like button. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ay pindutin na rin po yung subscribe button. So, ayan, kita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. God bless po sa lahat and bye-bye po muna. Bye.